panukalang nagtataas ng sweldo ng ating mga masisipag at magigiting na manggagawa. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, lagi kong ine-example yung pinakapayak na produkto na kinakain ng ating mga kababayan sa 4 na sulok ng Pilipinas. Yung po yung noodles, Mr. President. Natempt akong sabihin yung Lucky Me. Yun ho yung pinaka-basic, pero pare-pareho po yung presyo kahit saan kang lupalop ng Pilipinas, pero hindi pare-pareho ang sweldo. Ang nakakalungkot, kawawa ho talaga yung mga kababayan nating naiiwan, lalo na hindi natin sinasabi na hindi epektibo ang regional wage boards, but kung titingnan po talaga natin, malayong malayo doon sa living wage. Kaya po isang karangalan na maging co-sponsor ng Senate Bill number 2534, sa ilalim po ng Committee Report number 190 na nagbibigay dagdag na 100 pesos daily minimum wage. Alam nyo, Ginoong Pangulo, ayon po sa pinakahuling poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, yung monthly poverty threshold po ng isang pamilya na may 5 miyembro ay 13,797 pesos kada buwan. Ito po ay para matustusan ang kanilang mga pangangailangan para po sa pagkain, anumang mag-a-arise na pangangailangan nila at iba pa. Mas mataas po ito ng 14.2% sa naitalang 12,082 pesos monthly poverty threshold sa taong 2021, Ginoong Pangulo. Kaya naman po, yung panukalang dagdagan ng 100 piso ang minimum wage ay maghahatid ng ginhawa kahit papaano. Kahit nga po, hindi pa sapat. Pero kahit papaano, pwede na, makakatulong na rin sa ating mga kababayang Pilipino. Muli, Ginoong Pangulo, isa po itong positibong hakbang upang makamit natin ang pangako ng ating minamahal na konstitusyon na magkaroon ng living wage ang bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at this juncture. My privilege and honor to co-sponsor Senate Bill 2534, an act providing for a 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers in the private sector. It is very clear that inflation has hurt the labor sector and most families do not find the means to make ends meet. It is high time we increase the minimum wage across the board in the private sector to alleviate the financial strain on our families. By ensuring that families earn a fair wage, we can address concerns about basic necessities, and this will enable families to enjoy more fulfilling and stable lives. And this, I believe, is a matter of economic justice and basic human dignity. While the cost of living continues to rise, our laborers find it difficult to keep up with it, and this leads to individuals not being able to provide food on their table, a basic need, not being able to study, even if basic education is free, even if higher education is free in state institutions, and also not being able to afford health care, even if we already have PhilHealth, or not being able to live in their own homes. And by increasing the minimum wage, there is a chance to hopefully lift individuals out of abject poverty. There is a chance for them to be more productive, to pay more taxes, to spend more in our economy, to be able to live a life that they deserve. We cannot ignore the plight of our workers. They are the ones carrying this economy, and we must protect them at all costs. We must not tolerate inequality, injustice, and poverty. And this is why we urgently must pass this measure. Thank you for your leadership, Mr. President. Thank you to the Committee on Labor, and I hope that this is a measure that the Senate as an institution must prioritize and pass before the Holy Week break. Thank you. Mr. President, kabalikat ng ating tungkulin na magserbisyo sa publiko ay isang isulong ang mandato ng saligang batas na maglaan ng maayos na trabaho, patas na benepisyo at pasweldo at pantay na oportunidad para sa lahat ng Pilipino. Sa nagdaang taon, marami sa mga kababayan natin ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Marami sa mga business sectors natin ang nahinto at nagsara, kaya't marami sa kanila ang nawalan ng hanap buhay. Dagdag pa rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado,
na nagbibigay pasakit sa bulsa ng mga mahirap nating kababayan. In fact, Mr. President, a survey conducted by the SWS from September to October of last year revealed that around 13.2 million families considered themselves as poor. This is higher than the 12.5 million estimated in June 2023. Totoo po na dahan-dahan nang bumubukas ang ating ekonomiya at marami na rin po ang nakakabalik sa kanilang mga trabaho at hanap buhay. Ngunit hirap pa rin ang mga ordinaryong Pilipinong itawid ang araw-araw na gastusin dahil sa inflation at mababang sweldo. Mr. President, unahin natin ang kapakanan ng mga mahirap. Dapat walang magutom, dapat maramdaman nila ang pagbangon ng ekonomiya tungo sa mas ligtas at komportableng buhay pagkatapos po ng pandemya. The measure at hand serves as our response to the mandate of the Constitution to alleviate the living conditions of the ordinary Filipinos through policies that provide for a decent and humane standard of living and improved quality of life, particularly of the working class, by ensuring the right of labor to its just share in the fruits of production, to guarantee the workers' right to a living wage, and to promote social justice. Moreover, it is also the policy of social justice to strike a balance between the interests of the employers and workers. This bill is not meant to add burden to our employers, but to strike a balance as what social justice means. Dapat po ay may pantay ding pagkilala sa karapatan at kapakanan ng lahat ng sektor sa lakas sa paggawa. Sa mga mayayaman, kung hindi naman po kayo malulugi, ipamahagi niyo naman po ang inyong kita sa mga mahirap nating kababayan, sa mga isang kahig, isang tuka. Mr. President, ako po ay patuloy na susuporta at titindig para sa kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. Our march towards full and inclusive economic recovery must be felt by everyone, especially our ordinary Filipino workers. The Wage Increase Act of 2023, which aims to increase the minimum wage rate of all workers in the private sector, whether agricultural or non-agricultural, by 100 pesos a day. It gives me great honor and pride to take part in furthering this noble cause of directly aiding our countrymen's life through a legislated wage increase. This undertaking will somehow ease the financial burden of several of our people who continue to make ends meet. Hopefully, may this measure also give even a little amount of comfort to some. We very well know that even before the pandemic, workers in the private sector have struggled in their everyday lives to put food on their plate. Inflation is a reality that needs to be addressed by the government with urgency. I am very fortunate to belong to an institution that has always been sensitive to the plight of the ordinary Filipino. Magkano po ba ang dignidad ng isang Pilipinong manggagawa? Ito po ay kailanman hindi masusukat ng anumang halaga ng salapi. Buong-buo po ang aking pagsuporta sa dagdag na 100 piso sa sahod ng ating mga manggagawa. Ngunit wala rin naman po sigurong masama kung gusto pa natin itong dagdagan pa. Bagamat maituturing po na pampaampat ng pagdurugo o pananandaliang lunas ang ating panukala na ito, nawa po ay kahit papaano ay makapagbigay ito ng kahit kaunting kaluwagan at espasyo para makahinga ang ating mga kababayan.